Nagsuot ng libro sa umaga. At naging pangunahing kontrabida na nakatakdang mamatay sa libro. Nakabind sa sistema ng kontrabida na magrebelde. Dahil pabor ang langit sa pangunahing tauhan. Kaya gagawin ko ang kabaligtaran ng takbo ng kapalaran. Mula ngayon, lahat ng pagkakataon at kapalaran niya, gusto ko makuha lahat. Goose. Naglakas loob kang saktan ako. 3 dekada sa silangan ng ilog. 3 dekada sa kanluran ng ilog. Huwag maliitin ang kabataan. Aso ng nawawalang pamilya, ay may karapatan bang mag-ingay? Basta't naka-activate ang aking Dragon Lord system. Hindi ka karapat-dapat kahit na magdala ng aking sapatos. Sistema, agad na ibigay sa akin ang newbie gift pack. Na-activate na ang Dragon Lord system. Ang Divine Cleansing Pill ay kasalukuyang ipinapamahagi. Sistema, mag-ulat. Hindi ako makapaniwala na naririnig ko ang kanyang sistema. Pinapagana ang sistema ng pag-agaw. Magandang bagay ito. Ibigay mo na yan. Hindi. Ang malaking regalo ko. Paano mo nagawang makuha ang pagkakataon ko? Masyadong malakas ang tunog ng sistema mo. Binabala mo ang prinsipi ko. Hindi mo lang ninakaw ang aking pagkakataon. Pati na rin ang pagharang sa aking cultivation. Babala, malubhang nasira ang kapalaran ng host. Agad na maglabas ng misyon para mapunan ito. Pumunta sa underground black market sa timog ng lungsod. Kunin ang banal na piraso ng kasulatan. Itim na pamilihan. Banal na piraso ng kasulatan. Kunin mo ito. May pagkakataon pa akong bumawi. Itim na pamilihan, tama ba? Long. Ihanda ang sasakyan. Ginoo, pupunta ako sa black market. Ikaw, paano mo malalaman kung saan ako pupunta? Basta makuha ko ang pambihirang fragment. Tiyak na makakabalik ako sa Ruro. Goose, maghintay ka sa akin. Ito na siguro ang lugar na sinabi ng sistema. Ang gulo na ito ay medyo kakaiba. Bakit hindi bumili ng ginto at jade ang binata? Bumibili pa ng mga basura. Mukhang katawa-tawa ang hakbang na ito. Ngunit sa katotohanan, may malawak na plano ito. Ang antas ng binata ay hindi matutukoy. Paalala, ang target na sagradong piraso ay malayo sa may-ari. Hindi lalampas sa 50 metro. Mangyaring kunin ito agad. Nandyan lang sa harap. Ang pagkakataon ay akin. Iyan mismo. Kahit na mukhang pira-pirasong bakal, hindi kailanman magkakamali ang sistema. Boss, akin na ang pirasong sirang bakal na iyan. Kahit magkano, babayaran ko. Itong sirang tanso at bakal. Boss, itong bakal na ito, magbabayad ako ng 100 beses na halaga. Goose, bakit ka nandito? Ano? Itong itim na pamilihan ay pag-aari mo. Bumibili ako ng piraso ng bakal. May balak ka ba? Goose, talaga namang isa kang tanga na may maraming pera. Gumagastos ka ng 100 beses na halaga para sa isang sirang bakal. Akala mo ba ay nakakuha ka ng magandang deal? Nakakatawa talaga. Luma at sirang bakal. Yichen, pumikit ka at tingnan mong mabuti gamit ang iyong asong mata. Kung ano talaga ang tawag na swerte. Ay naku! Sa loob niyan, may nakatagong napakahusay na kung fu. Ang gintong liwanag na ito ay tiyak na isang banal na yaman. Masyadong mapanganib ang tingin ni Guxiao. Hindi. Dapat iyon ang aking pagkakataon. Babala. Nakamamatay na panganib. Ang dalagang Suna si Sukingking ay nagkaroon ng malamig na sakit. Nasa bingit ng kamatayan.
Mangyaring agad na pumunta ang host sa tahanan ng Su para sa lunas. Kung magtatagumpay, makakakuha ng kalahating yaman ng Su pamilya at puso ng pangunahing tauhan. Ito ang susi sa pagbabago ng kapalaran. Dalaga ng Su pamilya. Ito na ang huli kong pagkakataon na makabawi. Kalahating yaman ng Su pamilya. Diyos ko, puso ng pangunahing tauhan. Yichen o Yichen. Talaga namang ikaw ay isang mahusay na radar sa paghahanap ng kayamanan. Long. Ipagbigay alam sa trooper na dalhin ang sasakyan. Mahal na Ginoo, pupunta ako sa bahay ng Su. Kukuha ng asawa ni Jiaohu para maglaro. Mahal na Ginoo. Hintayin mo ako, Su Qingqing. Basta't nailigtas kita. Kalahati ng kayamanan ng pamilya Su ay akin na. Gusi. Hintayin mo akong makuha ang suporta ng pamilya Su. Sasalungin kita sa ilalim ng aking paa. Talagang kahanga-hanga ang tunghaya ng langit. Kasama ng nakuha kong washing maaropil kanina. Maliit na malamig na lason. Hindi ito mahirap kunin. Sa wakas, nandito na. Ayan, Gil. Su, dumating na ang iyong tunay na prinsipe. Huwag mag-alala, Yangi. Su, ako si Ichen. Maaari kong iligtas si Yangi. Su. Ito. Paano mangyayari yon? Qingqing. Ikaw. Enye. Yichen. Nahuli ka. Impossible. Sinasabi ng sistema na ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Gusi, ano ba talaga ang ginawa mo kay Qingqing? Siyempre. Ginawa ko ang bagay na pinapangarap mong gawin. Ginoo Gyu, hindi kayang gamutin ng pinakamagaling na doktor ang malamig na lason ni Qingqing. Talaga bang may paraan ka? Isang simpleng malamig na lason. Kung ako'y kikilos, agad itong matatapos. Lunukin ang langit. Sipsipin. Ginoong Gyu, ikaw ang nagbigay sa akin. Ikaw at ang mga balita tungkol sa iyo ay talagang magkaiba. Ginoong Su. Huwag agad paniwalaan ang mga sabi-sabi. Malinggerong tao. Gusi, ikaw talaga ang isang ganap na mandadaya. Qingqing. Huwag mong hayaan siyang manloko sa iyo. Isa siyang walang silbi. Yichen. Tumahimik ka. Ginoong Gyu. Siya ang aking tagapagligtas. Hindi mo siya maaring pag-usapan ng ganyan dito. Qingqing. Sinabihan mo ako dahil sa kanya. Long. Itigil mo ang aso na yan na sumisigaw sa harap ng bahay namin. Tumawag ka na. May utos si Miss Su. Pasensya na. Ang kamay ko. Gusi. Su Qingqing. Maghintay kayo sa akin. Ang kahihiyan ngayon. Ako, si Ichen, ay magbabalik ng 100 beses. Naghihintay ako. Sistema. Saan ka na nagpunta? Bakit bumagsak ang aking kapalaran? Lumabas ka dito. Ding. Para mapunan ang swerte ng host. Maglalabas ng emergency na misyon ng kompensasyon. Mangyaring magpahiga at maghugas ng ulo ng nakaluhod sa plaza sa sentro ng lungsod ng 1-0 minuto. Matapos makumpleto, makakakuha ng Xuan level na sandata, ang Zhanfeng Jian. Kung mabibigo, mapapawi ka. Anong sinasabi mo? Maghugas ng ulo ng nakaluhod.
Para sa Xuanji na armas. Para kay Gagusi. Laban ako. Basta't hindi ako nahihiya. Ang nahihiya ay ang iba. Ay naku. Anong nangyari sa batang ito? Nagsasanay siya ng acrobatics dito. Sistema. Simula ng oras. Agad na ihanda ang mga armas ng Xuanji para sa akin. Hahaha, tingnan mo, tingnan mo. May isang tanga na nag-inverted habang naliligo. Agad nakunan ito at i-post sa social media. Ginoong Gyu. Salamat sa tulong mo kagabi. Sabi ng lolo, kailangan talagang suklian ka ng mabuti. Naku, Miss Su, napakamahiyain mo naman. Maliit na bagay lang yan. 50% na ang progreso ng baliktad na paghugas ng buhok. Nag-crash ang sistema. Hindi makapaniwala na naglabas ng ganitong uri ng misyon. Talagang kayang umangkop ng anak ng kapalaran, ano? Long. Pumunta. Maghanap ng ilang lokasyon. Kunan ng larawan ang kahanga-hangang hitsura ni Edasha habang nakatayo at naliligo. CJ. Ginoo. Kailangan bang ipadala ito sa mga kilalang tao sa buong lungsod? Siyempre. Tulungan siyang makilala. Guse. King. Kayo. Hindi. Babala. Nawasak ang isipan ng host. Nakatigil ang misyon. Guse. Su King. Sinira ninyo ako. Pinapanood ng buong lungsod ang tanga ko. Ako si Ichen, hindi ako susuko. Tapos na ang pag-aayos ng sistema. Maglalabas ng pangunahing misyon para sa martial exam. Pumunta sa kagubatan ng mga halimaw sa labas ng lungsod. Patayin ang ikatlong antas na apoy talim na tigre. Dugo ng demonyo na apoy talim na tigre. Basta makalusot sa pagsasanay ng mandirigmang pangkaliwa. Sa malaking paligsahan, tiyak na ako ang number 1. Ikatlong antas na apoy talim na tigre. Kagubatan ng mga halimaw. Nagpahinga ang radar sa paghahanap ng yaman buong magdamag. Sa wakas, nagsimula na ulit itong gumana. Long. Pumunta ka sa likod na kusina para maghanda ng magandang wagyu at grill. Ihanda ang sasakyan. Ginoo. Magkakaroon tayo ng salu-salo. Hindi. Pupunta tayo sa gubat ng mga halimaw para magpiknik. Basta makuha natin ang demonong buto ng apoy na tigre. Makakabawi na ako sa aking karangalan. Guse. Linisin mo ang leeg ko, maghintay ka lang. Ang hayop na ito. Ang lakas niya, sobrang lakas. Pero, ngayon ka nakatakdang maging hakbang ko para kay Chen. Tamang-tama ang timpla. Arrow. Tingnan mo yung batang iyon sa ibaba. Parang nagpe-perform ng circus para sa atin. Matalino ang Ginoo. Talagang kahanga-hanga ang palabas na ito. Naiwasan ko na ang mga insulto ni Gusi. Bakit ako matatakot sa isang simpleng halimaw? Nabulag ka sa isang mata. Tingnan mo kung paano ka pa rin makikipaglaban sa akin. Ako na ang makakakuha ng demonyong pandiwa. Ang trabahador na ito ay masigasig talaga. Malapit nang maputol ang buhay niya. Long. Maghanda nang hulihin siya. Ginoo. Malapit nang mapatay ang target. Maghahanda na ng gantimpala. 3 dekada sa kanluran ng Yangtze. Bigyan mo na ako. Enerhiya ng espada. Lumipat na. Ano? Sino? Sino ang nanakaw ng aking halimaw? Yidasha. Salamat sa pagtulong mong saktan ng husto itong hayop na ito. Nakatipid ka sa akin ng maraming lakas. Guse. Bakit ikaw na naman? Guse. Palagi ka na lang sumunod sa akin. Kinukuha mo ang aking magiging asawa.
Ngayon pati ang mga halimaw na pinagsikapan kong talunin, nais mo pang agawin. Babala. Nabigo ang misyon. Malaking pagbaba ng halaga ng kapalaran. Agawin. Ginoong Ye. Ito ay tinatawag na wastong paggamit ng mga yaman. Ikaw ang pinakamagaling na manggagawa sa pamilya Gu. Guse. Ibalik mo sa akin ang demonyong buto. Yung yun ang pinaghirapan kong kunin. Ang buhay mo. Sa mata ko, walang halaga. Paalala. Sa lungga ng Flamtail Tiger, may kasamang buhay na halamang liwanag na bulaklak. Pakiagad na kunin ng host, upang mapunan ang pagkawala. Oh. At may hindi inaasahang kita. Napaka-epektibo ng treasure radar na ito. Ano ang balak mo? Huwag kang lumapit. Walang anuman dyan. Meron ba? Tingnan ko lang, malalaman ko na agad. Sunflower. Tiyak na maganda ito. Ngayon meron na tayong pampasigla para sa paglabag sa kalagayan. Lesiu, kung gusto mong agawin. Siyempre, kailangang alisin ng buo. Walang matitira na kahit kaunting sabaw. Ah! Hindi makatarungan ang langit. Bakit lahat ng pagkakataon ay kailangan niyang agawin? Pati mga nilalang nakasama sa buhay ay hindi mo pinapalampas. Talagang isa kang demonyo. Demonyo. Salamat sa papuri. Babala. Babala. Malapit nang ma-abolish ang host. 0 ang halaga ng kapalaran. Piliting buksan ng sistema ang panghuling proteksyon. Nagsimula ang estado ng pagsusunog ng panghuling kapalaran. Guse. Ito ang pinilit mong gawin sa akin. Ngayong araw, kahit na anong mangyari, gagawin ko ito. Kailangan din kitang tulungan. Ang buhay ay nag-aalab ng tagumpay. Tinatawag ang kaluluwa ng sinaunang espada ng guro. Sino ang may lakas na saktan ang aking tagapagmana? Ninuno. Siya nga. Patayin siya. Bilis, umalis ka na. Napaka nakakatakot ng presensya ng halimaw na ito. Ako na ang hahawak sa kanya. Nakamonitor ang natitirang kaluluwa ng espadang Ginoo. Kabilang sa kampo. Santo ng walang hanggan. Enye. Umuwi ka na, Ilong. Hindi siya nandito para patayin ako. Manggagawang walang kaalaman. Tanggapin mo. Sandali lang. Ang amoy na ito. Mahal na ninuno. Ano ang hinihintay mo? Kumilos ka na. Matandang alipin. Neil, young master. Lolo. Nabali ka ba? Ako ang iyong tagapagmana. Bakit ka lumuhod sa kanya? Walang hiya. Ang young master ay isang banal na katawan mula pa noong una. Ikaw, isang mababang uri ng host. Sino ka para magbigay ng utos? Oh. Mukhang nakuha ko na ang iyong lihim. Ngayon, akin na ito. Sinusuri ang pinakamataas na pahintulot. Naka-0 na ang kapalaran ng host. Pinipilit na unbind ang sistema. Mahal na ninuno. Nasaan ang utak mo? Ako ang tumawag sa'yo. Ako ang anak ng kapalaran. Ginamitan mo siya, ha? Walang hiya, insekto. Ikaw na huwad na host ng sistema. Puno ng pangit na kalawang. At karapat-dapat ka pang utusan ako. Huwag kang maging suwail sa batang Panginoon. Papalitan kita ng iyong kaluluwa. Babala. Nakatakdang matukoy ang pinakamataas na pahintulot. Naubos na ang kapalaran ng host. Nagsimula ang sapilitang proseso ng pag-unbind ng sistema. Antas ng progreso 30%. Hindi. Sistema.
Hindi ka makakalabas. Matagumpay na naunling. Good luck. Dating host. Ang aking kakayahan. Ang aking sistema. Nawala na lahat. Peke na host. Tama ang pagsusuring ito. Young Master Ye. Mukhang nag-expire na ang iyong plugin. At nakalimutan mong i-renew. Wala na. Wala na talagang anuman. Hindi ba't ako ang anak ng kapalaran? Hindi ba dapat ay mag-asawa ako ng isang prinsesa mula sa mayayamang pamilya? Bakit naging ganito? Ginoo Gyu. Ginoong Lolo Gyu. Nagkamali ako. Sobrang nainip na ako. Pakiusap, tulungan mo ako, kuya. Magsasama na lang ako sa iyo mula ngayon. Sumama ka sa akin. Kaya mo pa. Huwag kang magpakaepal. Yung pantalon ng binata, ikaw pa ba ang pwedeng makahawak niyan, inutil ka. Ay naku. Ay naku. Ginoo Gyu. Talagang may halaga ako. Huwag mo akong guluhin. Kahit nawala na siyang chick. Nandyan pa rin ang kanyang likas na kakayahang magpababa ng ihi ng iba. Kung iiwan natin siya, baka makapag-akit siya ng ibang mga sugo ng kapalaran. Nakusang darating. Guluhin mo siya. Nadumihan ang kamay ko. Dahil gusto mong makisama sa akin. Kulang ang pinto ng gusa isang aso ng bantay. Isuot mo ito. Mula ngayon, ikaw na ang hepe ng seguridad ng Gyu. Swerte mo, bata. Salamat, Gushao. Salamat sa kabutihan ni Gushao. Ako si Ichen, tagabantay ng Gyu. Siga ay gwardiya ng pamilya Gyu. Sisikapin kong bantayan ang pintuan para sa inyo. Kobran 30 taon sa silangan. Ayos na, hindi na sa silangan oran. Ayos na, hindi na sa silangan. Basta't ako'y nandyan sa pamilya Gu. Darating ang araw na makakabangon muli. Sino ang may lakas namang abala kay Gushao? Una kong kumagat si Gaa. Inilagay niyo si dating mayabang na Yedasha para magbantay sa pinto. Talagang matalim ang hakbang na ito. Para lang sa basura. Siya ay isang mahusay na panakot. Nakabit na ang sistema ng palasyo ng Dragon King sa host na si Xiao Fan. Nakita na ang host ay papalapit sa malaking pintuan ng gusali ng Gu family. Naghahanda na ilabas ang misyon ng pagpapakita ng kayabangan. Sistema ng Dragon King Hall. Xiao Fan. Long. Ipagbigay alam sa kusina na maghanda ng mas masarap na pagkain. Kami ay pamilya Gyu. May bagong gawain na dumating. Ang hapunan ngayong gabi. Pero may isang magandang palabas na kailangang ipakita. Ang malaking palabas ni Gushao. Baka yun yung kakaibang tao sa labas na nakasuot ng military coat. 3 taon na, King. Ako si Longwang Xiao Fan, sa wakas ay nakabalik na. Si Gusi, yung spoiled young master. Ngayon, gusto kong gawin ito sa harap ng buong lungsod ng mga kilalang tao. Para mapatapak ko siya sa ilalim ng aking paa. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Pumunta sa likod para manghingi. Ang Gus ay nagho-host ng isang high-end na banquet para sa mga malalaking pamilya. Hindi nakaayos ang suot, policy yun. Aso mo, policy yun. Sa loob. Hindi papasok. Haha. Isang maliit na gwardiya. Na naglakas loob na harangan ang daan ng aking Dragon King. Nabulag ka sa iyong mga mata. Patawag si Gusi na lumabas at makipagkita sa akin. Ang batang ito ay kakaiba. Bakit ang lakas ng katawan? Ay Longjish. May mga taong sumisira ng okasyon. Mga insekto na hindi marunong magpahalaga sa sarili. Naglalabas ng mga misyon para sa pagpapakita ng kayabangan. Mangyaring pumasok ang host sa salu-salo. Gamitin ang napakagandang singsing na may halaga na bilyon. Para magtanong kay Su King sa harap ng lahat. King, handa ka na bang tanggapin ang iyong karangalan? Gantimpala sa matagumpay na misyon, isang set ng Shura Divine Armor. Kapag nabigo sa misyon, lahat ng puntos ay ibabawas. At papatawan ng 9 na araw na kidlat na parusa. 10 bilyong singsing.
Shura Divine Armor. Mas mataba ang Dragon Master na ito kaysa kay Young Master Ye. Kapag nabigo, may kidlat pang darating. Medyo interesante. Kapit nye. Papasukin mo iyang batang yan. Saka, may dala siyang kahon ng singsing. Pumunta ka. Ihahatid mo sa akin yan. Ano man ang laman, palitan mo. Ikaw na ang bahala. Natanggap, Ginoong Gu. Magaling ako sa mga lihim na gawain. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Ay naku. Itong Ginoo Paidoyo. Paidyo, kanina ay hindi ko nakilala ang dakilang tao. Kanina ay hindi ko nakilala ang dakilang tao, 101010. Kanina ay hindi ko nakilala ang dakilang tao. Sinabi na ng Gushao. Pakiusap, pumasok ka para sa hapunan. Mabuti na lang at may kaalaman si Gusi. Sundan mo ako. Sobrang pamilyar na ako sa estilo ng batang ito. Tiyak na gusto niyang magpanggap at manakit. Noong araw, ganito rin ang ginawa ko. Puy. Ngayon nandito ako, si Ichen. Kailangan kong alisin ang iyong kapalaran. Ay naku, na-cramp ang binti ko. Tulong, Long Laoye. Umalis ka. Walang silbi kang basura. Hehe, nakakuha na ako. Pinaalam ni Gushao na maaari akong magdala ng ilang bagay. Kaya't hindi na ako mag-aalangan. Tinitiyak kong magiging kamangha-mangha ang iyong pagpapanggap. Ginoong Dragon, mag-ingat kayo. Nasa loob ang salu-salo. Nais ko sa inyo ngayong gabi na magpanggap. Masaya ka na ba? Matuwid ang desisyon mo. Sino ng taong makakapalag sa pagtatalo sa hapunan ng pamilya Gu? Gusi. Tapos na ang panahon mo. King. Yung si Gusi, walang kwenta, hindi kanya karapat-dapat. Ako lang talaga. Haring Dragon Xiao Fan. Siya lang ang makapagbibigay sa'yo ng tunay na kaligayahan. Nasaan ang gwardiya? Palayasin ang baliw na ito. King. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Itong singsing na nagkakahalaga ng bilyong halaga na pag-ibig na walang hanggan, ay ang aking handog sa'yo sa pag-aasawa. Talagang napakalaking hakbang ni Haring Xiaolong. Buksan natin at tingnan ang mga bagay. Kailangan lang buksan ang kahon. Ang gantimpala ng sistema, ang Shura Divine Armor, ay darating na. Gusi! Ano ang dala mo para makipaglaban sa akin? King. Damdamin ang liwanag ng bilyong dolyar na singsing. Ano ba? Sobrang nabigla ako sa bilyong dolyar na singsing na ito, kaya hindi ako makapagsalita. Ito ang handog ng Dragon King. Sobrang matapang naman ang amoy na ito. Xiao Fan, may problema ka ba sa isip? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganitong basura? Talagang may magandang panlasa si Dragon King Xiao. Ang handog na ito ay talagang kakaiba. Hindi ito possible. Nasaan ang aking bilyong dolyar na singsing? Sino ang gumawa nito? Babala. Nakita ang pagkabigo sa pag-install ng host. Lubhang labag sa layunin ng tahanan ng hari ng dragon. Kinukuha ang lahat ng puntos. Ipinatutupad ang parusa. 10 langit na kidlat ang tatama sa ulo. Hindi. Sistema, pakinggan mo ako. Mayroon pong hindi pagkakaintindihan. Ito ang langit na ipinadala talaga. Gusi. Naghahasik ka ng kahihiyan sa akin. Nasaan ang 4 na hari ng mga demonyo? Ipatumba ang tahanan ng Gusa magdamag. Security. Ihampas ang itim na uling na ito palabas. Ay naku, Ginoong Dragon. Medyo magastos ang ginawa mong kalokohan . Sige na, umalis ka na. 4 na dakilang hari ng aswang. Mukhang may merienda tayo ngayong gabi. Hehe. Xiao Fan. Noong araw, ganito rin ako nadaya.
Ngayon, ito ang amoy ng tofu na ito. Para lang ituring na ito ang unang leksyon ko bilang dating kasintahan na anak ng kapalaran. Na ibinibigay ko sa'yo. Gong Xiao, yung mga bagay na hiniling mo, ibibigay ko sa'yo ng maayos. Ah, hindi. Binalik ko na. Magandang trabaho. Itong sirang bato ay para sa'yo, King King. Gusi. Yichen. Maghintay kayo sa akin. Ang yaman ng Dragon King Hall ay hindi ninyo kayang isipin. Nakatanggap ng impormasyon na ang host ay nakaranas ng matinding kahihiyan. Simula ng pangunahing misyon ng paghihiganti, tawagin ang 4 na syura na hari. Bumagsak sa bubong ng bahay ng Gu sa alas 12 ng gabi. Isagawa ang madilim na plano. 4 na syura na hari. Gusi. Sa gabing ito, nais kong wala nang matira sa pamilya Gu. Gantimpala sa matagumpay na misyon, dugo ng syura. Nabigong misyon. Mabuhay. Hari ng Asura. Pagsalakay sa bubong. Ang estilo ng dragon na ito, talagang pareho pa rin sa loob ng 10 taon. Long. Ipagbigay alam sa kusina. Maghanda ng magandang wagyu at seafood. Ilipat ang grill sa bubong. Ginoo. Sa gitna ng gabi, pupunta sa bubong para mag-barbecue. May 4 na mahalagang bisita na babagsak mula sa langit ngayong gabi. Bilang mga host, kailangan nating maghanda ng merienda para sa kanila. Akala ko ay may mga mamamatay tao na darating, Ginoo. Talagang isang Diyos ang binata. Sige lang. Isama mo na rin si Ebaoan. Magsimula na ang aksyon. Target si Gusi. Walang awa. Isang simpleng anak ng mayamang tao. Karapat-dapat ba siyang ipagsama-sama ang 4 na hari ng mga demonyo? Lutas ayos sa loob ng 3 segundo. Ginoo Gu, tikman mo itong premium na wagyu. Tamang-tama ang luto. Kakayahan ko sa pagluluto ng barbecue. Siguradong mas magaling pa ako kaysa sa anak ng kapalaran. Mababa ang pagtingin ni Captain Ye. Pero isa kang bihasang talento na hindi madaling matagpuan sa pamilya Gu. 11:59. Gusi. Sasamantalahin mo ang huling hininga. Ang aking 4 na hari ng Asura. Malapit nang putulin ang ulo mo. Nandito na ang 4 na hari ng Asura sa tuktok ng target. Bilang ng countdown sa operasyon ng Anga. Long. Kapitan Ye. Naghahanda na para salubungin ang mga bisita. Nakita ko na ang lumalagapak na pisngi sa langit. Lumagapak ang hari ng Asura mula sa langit. Bago lang ito nangyari. Gusi, ang iyong pagkakataon na mapunta sa kamay ng aming 4 na hari ng Asura ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay mo. 4 na tao mula sa malayo. Nahirapan kayo. Gusto niyo bang umupo at kumain ng inihaw? Ito ang mga kidney na inihaw ng aking gwardiya. Medyo okay naman ang lasa. Ginoo Gu. Iyan ay wagyu, hindi kidney. Bodong. Kahit malapit na ang katapusan, naglalaro pa kayo sa amin. Akala mo ba sa isang walang laman na estratehiya ay makakaligtas ka? Sugod. Gawin siyang giniling na karne. Nasa pagkain ang binata. Mga hindi kinakailangang tao. Huwag kayong maingay. Kayong 4. Sabay-sabay tayo. Ibigay mo sa akin. Ang bagal mo. Ganito lang ang lakas mo. Nangangahas ka pang magyabang sa harap ng binata. Anong klaseng halimaw itong bodyguard na ito? Walang nabanggit sa impormasyon. May ganitong antas ng sinaunang martial arts master sa tabi ni Gusi. Sinabi ng binata, nakakain tayo ng merienda mamaya. Saktong-sakto kayong 4 para sa isang mesa. Bitawan mo ako. Ang tao ay dapat igalang. Hindi kayo palalampasin ng aming Dragon King. Ay naku, Dragon King pa. Kayo, ang Dragon King ay kakakabog lang ng kidlat at naging uling. Ngayon, malamang ay nasa ilalim ng tulay at humihingi ng limos pa. Kapit Nye, ang mga bisita ay dapat tanggapin ng maayos. Hindi dapat mawalan ng galang ang pamilya Gu. Para sa 4 na Asura King, kumain tayo ng mga skewers. Sige, Gushao. 4 na Ginoo. Buksan mo ang bibig mo. Ito ay dekalidad na wagyu. Siguradong hindi ninyo ito matitikman sa Dragon King Hall.
Apat kayo. Mumiti kayo. Ipinapaabot ko sa inyo ang kalagayan ng Dragon King. Gusi, hindi ka magiging maayos. Matagumpay na naipadala ang nakatakdang oras. Hayaan mong maglibot ang bala sandali. Siguradong magiging masaya ang umaga bukas sa grupo ni Gu. Lumipas na ang alas 12. Siguradong nakuha na ng 4 na dakilang digmaan ang kanilang target. Gusi, ganito ang magiging resulta kapag nakagalit ka sa akin, ang Dragon King. Bukas, akin na ang pamilya ko. Sa mga opisyal ninyo. Simula ngayon, pinalitan na ang pangalan ng grupo ng Gu sa Dragon King Group. Ako, si Xiao Fan, ang inyong bagong Panginoon. May isang baliw dito sa security. Ang ari-arian na iniwan ni Gusi ay buong-buong tinanggap ng Long Wang. Kaya't ang mga ayaw dito umalis na. Maaga pa. Saan galing ang asong ligaw na yan na umaatungal sa labas? Hindi ba nakasara ang gate? Baka nasiraan ng bait dahil sa kidlat kagabi. Pumunta rito para humingi ng limos. Gusi! Ikaw? Hindi ka ba nag-alala? Paano ito posible? Kahapon, malinaw na ang 4 na hari ng mga demonyo ay pumunta na para sa iyo. Para sa iyo, Haring Xiaolong. Baka kagabi ay na-strike ka ng kidlat at nagkaroon ng ilusyon. Hindi naman ako pabulok, ayos lang ako. Ikaw lang. Yung mamahaling suot mong itim. Galing sa kung anong basurahan. Yung tambay na ito para bang hari ng dragon. Agad tawagin ang security, paalisin siya. Gusi, huwag ka nang magpanggap dito. Kahit na nakatakas ka sa madilim na sitwasyon kagabi. Ngayon, wala ka ng takas. 4 na dakilang aswang. Lumabas kayo at tapusin siya. 4 na dakilang aswang. Bingi ba kayo? Inuutusan ko kayong lumabas agad. Gawin ninyong karne si Gusi. Si Xiaolong Wang, malakas ang boses mo. Tungkol sa halimaw na ito, mukhang hindi ito masyadong sumusunod. Ito, ano ito? Dugo ng pagpatay. Paano sila napagbigkis sa tabi ng grill? Ano itong bagay na nakasubo sa bibig mo? Ah! Gusi, ano ba ang ginawa mo sa aking 4 na malaking demonyo? Ano ang ginawa mo sa kanila? Anong ginawa mo? Hintayin mong lumabas sila mismo. Tanungin mo na lang at malalaman mo. Dugo. Kayo, ano bang ginagawa ninyo? Tanggalin mo ang apron sa akin. Nasa pulong ang binata. Ang maingay. Pagsabihan. Naipadala na ang prutas ni Ginoo. Xiao Fan, nakita niya ang aming Ginoo, at hindi pa ba siya agad na yumuko at magpasalamat? Magaling ang pagkakatkot nitong pakwan. Tanggapin mo. Hindi pwedeng mangyari. Siguradong hindi pwedeng mangyari. Kayo ang pinakamalakas na puwersa sa palasyo ng Dragon King. Bakit naging kay Gusi na kayo? Housekeeper. Nabaliw ba kayo? Babala. Na-detect na ang buong puwersa ng host ay bumagsak. Ang kapalaran ng palasyo ng Dragon King ay bumaba sa 0. Pilitan ng binuksan ang sistema. Pinakamataas na baraha sa buhay. Handog ng Dragon King. Huling anyo. Mabilis na tumakbo ang halimaw. Gusi, gusto kitang makuha. Gusto kong isama ang buong pamilya Gu sa paglilibing sa akin. Babala, ang estado ng sakripisyo ay labis na hindi matatag. Ang nakamamatay na kahinaan ay nasa likod ng kaliwang puwit ng host. Natatamaan ng pisikal na atake. Agad na mawawala ng lakas. Kaliwang puwit. Ang nagdisenyo ng sistemang ito ay may kakaibang panlasa. Kapit niya. Maghanda ng sundalo sa loob ng 1,000 araw. Gamitin ang sundalo sa 1 oras. Nakikita mo ba ang nagniningning na kaliskis sa kaliwang puwit ng dragon? Yun bang nagniningning? Pumunta ka. Gamitin mo ang tinidor na ito. Ipasok mo ito sa kanya. Tusukin ang puwit. Sanay na ako dito. Ginoo Gu, maghintay lang kayo. Si Gusi magpapakita na. Sa wakas, may konting interes na. Yichen,
Sumugod na, prinsipe ng Dragon King. Tanggapin mo ang isang suntok ko. Goose. Gaba. Ang puwit ko. Hihi. Ang pakiramdam na ito. Talagang astig. Puchit, hindi ba? Paano nagkaroon ng leak ang aking Shura power? Itong Dragon King ay isang inflatable. Bakit? Ako ang Dragon King. Talagang nag-alay ako ng buhay. Bakit ako natuklap ng isang gwardiya gamit ang tinidor? Dahil sa iyong cheat. Napakamababa. Wasak na ang pundasyon ng host. Lubos nang naging inutil. Ang sistema ng palasyo ng Dragon King ay pilit na nagbubukod. Nagsusuri ng mga kalapit na karapat-dapat na bagong host. Sistema, huwag kang umalis. May pag-asa pa akong mailigtas. Natukoy ang perpektong host. Ang iyong kakayahan ay walang kapantay. Ikaw ba ay nakabin sa sistemang ito? Umakyat sa rurok ng buhay. Hayaan mong magtrabaho ako para sa iyo. Ano ka ba? Ginoong Gyu. Basta't ikaw ay nakabin sa akin. Ang kayamanan at magaganda sa buong mundo ay sa iyo na. Ako ay 10,000 ang beses na mas malakas kaysa kay Xiao Fan. Mukhang nakakaakit. Sayang. May prinsipyo ako. Ako ay isang kapitalista. Palagi akong nagtatrabaho para sa iba. Hayaan mong maging host kita. Karapat-dapat ka rin. Hindi. Ikaw ba talaga ang maglalabag sa batas ng langit? Ginoo Gyu. Langit. Nahati ang langit. Ano ba talaga ang iyong pinutol? Mukhang nasaktan ko ang maliit. At nagpasimula ito ng galit ng matatanda. Babala. Natuklasan ang seryosong mali sa lohika sa Worldline 742. May natuklasang hindi otorisadong bug sa pakikinig. Naharap ang Worldline sa panganib ng pagbagsak. Diyos ng Kalikasan. Nagalit ang Diyos ng Kalikasan. Kailangan nating lahat mamatay. Gusi, ikaw ang baliw. Sinira mo ang buong mundo. Nakalock ang target. Ilunsad ang ultimate na programa ng pagwasak. Magpadala ng tagapangasiwa. Isagawa ang misyon ng paglilinis. Burahin mo ako. Tingnan natin. Kayo na mga nakatago sa likod ng eksena na nagkakodigo. Ano bang itsura nyo? Natagpuan ang anomalya sa kodigo, Gusi. Naghahanda ng isagawa ang pisikal na paglilinis. Nakakamatay na pagkakamali. Hindi maparse ang mataas na dimensyonan na datos. Dapat na. Hindi marinig ang kanyang sistema ng tunog. Lahat ay garbled. Bug. Nakablock ang iyong mga pribilehiyo. Tanggapin ang pag-format. Kahit anong halimaw ka man. Huwag mong isipin na masasaktan mo ang aking Ginoo kahit isang hibla ng buhok. Ginoo. Mabilis, umalis ka. Aaron. CJ. Maganda. Mataas na antas na nilalang, di ba? Countdown ng proseso ng paglilinis. Tapos na, tapos na. Tunay nang malapit na ang malaking pagtatapos. Hindi na makakatagal si Guso. Hindi talaga naririnig ng aking gintong daliri ang iyong boses. Ngunit basta't ito ay isang programa. Tiyak na may mga butas ito.
King, handa na akong magtrabaho. Harangan mo ako. Walang silbing pagtutol. Dagdagan ang output ng compute. Ang lakas ng atake nitong taong ito. Bakit biglang lumakas? Hindi siya walang katumbas. Kailangan niyang kunin ang mga pangunahing yaman ng mundong ito. Bilang computational power. Kung ganito nga. King, agad na gamitin ang lahat ng pondo ng Gu family. Bilin mo akong bumili ng lahat. Lahat ng mababang uri ng mga batong espiritu sa buong mundo. At mga materyales sa pag-akyat. Naintindihan. Ang pondo ng grupong Gu ay nakalinya na sa black market. Sa buong mundo. Binubuksan na ang pinakamataas na antas ng pag-imbestiga. Sa merkado. Nabaliw. Nabaliw ang grupo ni Gu. Ginamit nila ang 1,0,0,000 beses na presyo. Para maubos lahat ng mababang klase ng spirit stones. 0,5,0,2,2,3,4,0. Naubos lahat ng mababang klase ng spirit stones. Wala nang makitang kahit isang espiritong damo sa merkado. Lahat ay nakasara sa warehouse. Kulang sa computing power. Hiling ng alokasyon ng yaman. Nakablock ang halimaw. Ano ito? Bumili ng daan gamit ang pera. Gusi, ikaw na masamang kapitalista. Mataas na nilalang. Utak ng langit. Sa harap ng kapital. Kahit na Diyos. Kailangan pa ring pumila at magloto. Huwag kang magpanggap. Dahil naubos ko na ang computational po ng langit. Ngayon, bigyan natin siya ng kaunting basura na datos. Kayong dalawa. Agad na mag-isip ng mabangis. Kumuha ng pinakamababang antas ng pang-araw-araw na gawain. Ginoong Gu, wala na ang sistema natin. Paano tayo kukuha ng gawain? Gamitin ang isip. Bilisan mo. Mangyaring huminga ng 1 beses sa ganitong basura na gawain. At pagkatapos ay sinadyang pigilan ang paghinga at mabigo. Ding! Nabigo ang misyon. Ibinigay ang kompensasyon. Maganda. Magpatuloy. Bigyan mo ako ng 10,000 pagkabigo sa 1 segundo. Hindi na kaya. Naghihirap na ako sa paghinga. Dan. 10,000 sa 1 segundo. Kahit ang mga asno sa linya ng produksyon ay hindi maglakas loob na gawin yan. Memorya. Memorya. Overflow. Paki. Linisin. Catch. Ginoo Gu. Talagang nagkaproblema siya. Walang katulad ang pisikal na depensa. Mataas na dimensional na data. Sige, titingnan ko. Kung ano ang nakatago. Sa iyong source code na hindi dapat makita. Anong ginagawa niya? Nag-i-insert ng AFSB sa messenger ng langit. Lesiu. Ito ay tinatawag na pisikal na pag-hack. Is-decrypt mo ito para sa akin. Babala. Ang pangunahing firewall ay na-physical na na-hack. Nababasa ang mga lihim na file. Hayaan mong makita. Ang tinatawag na daan ng langit. Ano ba talaga ito? Ihulog ang pagkain sa mundo 742. Pabilisin ang pagyaman ng anak ng kapalaran. Hintayin itong maging hinog. Anihin ang pinagmulan. Piggery. Kami na tinatawag na mga anak ng kapalaran. Ay mga baboy na nakatali. Ang sistema ay pagkain ng baboy.
Hahaha. Hari ng dragon. Diyos ng digma. Lahat ng ito ay mga biro. Ngayon ay nauunawaan ko na. At ang aking kakayahang makinig ng lihim ay ang nag-iisang antibody na nilikha ng lokal na kalooban. Pinutol ko ang inyong plano upang iligtas ang inyong buhay. Tagapakinig, nakita mo ang mga lihim ng langit. Sa mundong ito, kapag perlas, kapag parusa, malapit na ang katapusan ng mundo. Gusto ng Diyos na wasakin tayo. Simula na ang programa ng MOGA. Paglilinis sa Farm 742. Goose. Mapuputol tayo. Gusto mo akong anihin? Aba, ako'y isang kapitalista. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na antimonopolyo. Basta't may hininga pa ako, si Ilong. Walang sinuman ang makakalapit sa aking Ginoo. Mabuting kaibigan. Ngayon, dadalhin kita sa pagpatay ng Diyos. Kapag sapat na ang baboy, ako ay naging anak ng kapalaran. Goose, kahit nakinhatred kita. Ngunit ngayon, kasama kita. Ginoong Gu, ano man ang mangyari, nandito si Kingking para sa'yo. Huwag mag-alala, nandito ako. Hindi bibigay ang langit. Kung itinuturing tayong mga baboy ng langit, ngayon papatayin natin ang langit. Para sa dagdag na pagkain para sa lahat. Ang pakikibaka ng mga langgam. Walang kwenta. Ipinatutupad ang pinakamataas na utos. Palayain ang bumagsak na meteor. Ganap na burahin ang mundo numero 742. Ganyang kalaking meteor. Paano natin ito lalabanan? Goose, anong natitira mong baraha? Bilisan mo na, ipakita mo na. Goose. 3. Pagsira. Maganda ang iyong espesyal na galaw. Ngunit sa susunod na segundo, akin na siya. Narinig ko ang sistema ng abiso. Ang iyong malakas na atake para sa pagwasak. Ibigay mo na. Babala. Ang pangunahing utos ay pilit na pinalitan. Illicit na pagbabago. Tanggihan ang access. Tanggihan ang access. Hindi epektibo ang pagtanggi. Ekotibong pagpapatupad. 008. 008-124 isang malaking meteorite. 008-124. Naging isang glass ball na. Ang swerte ni Guna sobrang kakaiba talaga. Ito na ba ang tawag na pagbaba ng antas ng laban? Ninakaw ang pangunahing kakayahan sa computation. Ang mundo ng linya 742 ay ganap na nawalan ng kontrol. Hahaha. Ito ba ang kapangyarihan ng pinagmula ng daan ng langit? Masarap naman. Ginoo Gu. Naging Diyos na. Hahaha. Mataas na nilalang. Sa aking teritoryo. Kahit na dragon ka, kailangan mong sumunod sa akin. Hindi.
Mighty ang Ginoo. Pinalipad ng palad ang daan ng langit. Gushen Yuboyi. Gushen, ang pinakamagaling sa mundo. Ayusin. Humiling ng pagkukumpuni sa host. Host? Ngayon, aalisin ko ang iyong host. Ikaw, hindi mo ako maaalis. Ako ang tagapagsagawa ng mataas na kalooban. Tagapagsagawa. Sa aking paningin, isa ka lamang sirang exit. Ang iyong core. Tinanggap ko na. Nawala na. Talagang nawala ang langit sa kamay ni Gushao. Sobrang brutal. Sino ang mga has namang inis sa kanya mula ngayon? Mataas na teknolohiya. Hindi naman ganun. Lumapit na para maglinis. Ginoo. Agad kong ipapakalat ang lahat ng grupo ng proyekto ng Pamilya Gu. Simula ngayon. Ang mga alituntunin ng mundong ito. Ay ako, si Gusi, ang magtatakda. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Ginoo Gu, Ginoo Gu, Ginoo. Ginoo Xiao, kayo ang aking totoong lolo. Sa hinaharap, ang seguridad ay magiging malinaw para sa inyo. Ginoo Xiao, ang mga natitirang tauhan ng Dragon King Hall ay handang sumunod sa utos. Ako si Xiao Fan, handa kong ialay ang aking kabayo para sa iyo. Gong Xiao, salamat sa iyong pagsisikap. King King. Sa hinaharap, ang negosyo ng pamilya Gong ay ipapasa sa iyo. Gusto kong magpahinga ng ilang araw. Ang langit ay nagsimula na. Sistema ay reset. Ngayon ay maaari na makapagpahinga bilang isang mayamang binata. Ginoo, nakahanda na ang almusal. Ito ang paborito ninyong puting truffle na nilagang itlog. Makinig kayong lahat, exempt. Makinig kayong lahat. Ang Pamilya Gu ay ang pinakamalaking conglomerate sa mundo, Lefenf. Ang Pamilya Gu ay ang pinakamalaking conglomerate sa mundo. Ang Pamilya Gu ay ang pinakamalaking conglomerate sa mundo, Lesemet. Pati si Tiandao ay alagad ni Gu Xiao Lesent. Pati si Tiandao ay alagad ni Gu Xiao. Sino ang magtatangkang tumingin ng higit pa sa pintuan? Diretso silang papalayasin. Director Yi. Xiao. Magandang trabaho. Sa buwang ito, bibigyan kita ng natatanging empleyado. Doble ang bonus. Salamat, Supervisor. Makakatulong ako kay Gu Xiao. Ito ang pinakamalaking swerte sa buhay ko, si Xiao Fan. Nakita ko na ang plano para sa pagsasama ng tatlong malalaking korporasyon sa Hilagang Amerika. Agad itong ipatupad. Bukod dito, nakahanda na ba ang gamot na pagkain para kay Gu Xiao ngayong gabi? Huwag mag-alala, Ginoong Su. Inutusan ko na ang kusina na magluto, bagamat pinatay ng binata ang langit. Ngunit ang kalawakan ay napakalawak. Tiyak na may mas malakas pang nakatagong kalaban. Kailangan kong magpursige sa pag-aaral, Yilong. Hindi pwedeng pabayaan ang may-ari. May-ari. Lahat ng mga espiritu ng minahan sa buong mundo ay nasa kontrol na natin, ang Pamilya Gu. Walang anomalya. Magaling ang ginawa mo. Long Ngayon, tahimik ang mundo. Huwag kang laging nakakunot ang noo. Dapat ka nang maghanap ng girlfriend. Ang buhay ko ay para sa iyo, Ginoo. Ang mga babae ay makakaapekto lang sa bilis ng paglabas ko ng espada. Babala. Nakatuklas ng abnormal na pagbabago sa data ng Worldline 742. Nawala na ang pangunahing isip ng langit. Pangkat ng mga kontrabida ng multiverse. Matagumpay na nalock ang iyong koordinado. Nagpapadala ng mga nangungunang tagapagpatupad para sa interdimensional na pagsubok. Pangkat ng mga kontrabida. Multiverse. Mukhang may ibang langit sa labas ng langit. Mayroon pang iba bukod sa balahibo ng tupa. Ipaalam kay Chen at Xiao Fan. Nakakancel ang bakasyon. May bagong masaganang tupa na darating. Kahit ikaw ay anak ng kapalaran o isang multiverse na ahensya ng mga tupa. Basta't may sistema. Kunin mo na.